Ano pa ba? Lahat na? Dr. Donald de los Santos, hallelujah. Dr. Donald, good morning. Si Rajman Jenny sa Doc on Air ng Centro Servicio. Yes, magandang umaga po, Ma'am Jenny at sa mga taga Centro Servicio. Magandang umaga po. Okay ba introduction ko sa'yo, Doc? alam niyo, pinaragalan namin to si Doc nung nakaraan pong pandemya. Oo, ilang taon na yun, ano? Taon na rin, di ba? Oo. Pero gusto ko tong post mo ngayon. Bakit nga kaya? Sabi niya, di ba yung nangyari kay Doc Willie Ong? Oo. Talagang, would you like to comment on that? Our personal notes lang naman. Ang kahit tayo sabi nga, ang kalusugan talaga, Doc, napakahalaga. Tama, Doc Donald? Oo. Kumbaga, kahit sabihin mo na nung bata ka pa or hanggang paglaki mo, inaalagaan mo, pero hindi mo ina-expect talaga kung ano yung darating sa'yo. Correct ka dyan, Doc. Talagang napakahiwaga ng buhay. But anyway, Doc, kumusta po? Muna ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital. Ayos naman kami. Under renovation yung daan papunta sa hospital sa loob kasi medyo pag umuulan, bumabaha. Pero ngayon medyo maganda na kasi tinataasan na nila. So ngayon hindi ako duty. So inabangan ko lang yung tawag mo kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nagkakausap. At ilan lang Monday tayo hindi natutuloy dahil sa mga hearing. Nagkaka-hearing sa Senado. Last Monday si Alice Go yung nasa hearing. But anyway, Doc, bilang isang magaling na anesthesiologist, ayan, a general physician, Doc, ano bang may babahagi mo sa amin sa kahalagahan po natin sa ating kalusugan ngayon, Dr. Donald? Unang-una, eto na naman tayo sa natapos na ang pandemya dahil kasagsagan ng pandemya, mga pinagtatalunan pa rin yung bakuna. So ngayon, bakuna pa rin tayo. May bakuna na para sa nakadaang pandemya. Nabigyan na lahat, nagkaroon na. Kaya importante yung bakuna sa ating katawan saka sa ating mga sarili. Isa pagkaanak pa lang, binabakunahan na tayo. Totoo yun, Doc. Yung bakuna, i-define muna natin ang bakuna. Ibig sabihin, ang pagbabakuna ay paglalapat o pagbibigay ng sa ating katawan na mula sa bacteria or virus tulad ng tick dust or chickenpox, bulutong tubig at iba pa. Kumbaga habang bata pa lang, binibigyan na tayo yung unang tinatawag na BCG vaccine. So pagka-deliver pa lang, may mga bakuna nang binibigay at saka habang paglaki, bumibisita tayo sa mga pediatrician na kailangan taon-taon mayroong binibigay na bakuna. Yun, alala ko yung bakuna na yan maalala ko lang, Doc, mapaalala ko sa ating mga listeners, na mga nanay dyan. Mahalaga itago nila yung record pala niyan, Doc, yung mga bakuna na release na ginagawa natin sa health center o sa mga private hospital. Kasi, Doc, hinahanap pala yan usually pag nagme-medicine yung anak sa mga ospital, importante yung record niyan kung kumpleto, Dr. Donald. Oo, kailangan yan kasi hinahanapan ka ng mga, ibig mo bang sabihin yung mga nagme-medicine na estudyante. Required yan. Hahanapin yan sa'yo kasi lalong-lalo na kung third year or fourth year ka na during clerkship, exposed ka na nila sa hospital. Importante na malaman ng hospital kung anong bakuna ka na meron. Kasi may expose ka na sa iba't ibang sakit. Tama. Pero tanong dito, Doc, ni Maricel ng Caloocan. Curious lang po ako, Rajman Jenny and Doc Donald, good morning po. Ano po ba ang kahalagahan ng tungkulin o trabaho ng isang anesthesiologist sa mga ospital, Doc? Unang-una, hindi nyo ako nakikita pagpunta nyo ng hospital, sa emergency room, hindi nyo ako makikita doon. Unless ipatawag ako ng duty, halimbawa, may nahihirapan huminga, kami yung mga naglalagay ng tube or tubo na nilalagay sa bibig para makahinga yung pasyente.
So yun ang unang-unang trabaho namin. Pangalawa, kami yung nasa operating room na bago matuloy ang operasyon, kailangan dumaan muna sa amin yung pasyente at examine namin kung qualified ba siya bago na madaan sa ibang doktor, sa internal medicine, para na-clearance na sa pediatrician kung bata man yan. At huli kami para i-examine kung matutuloy na yung pasyente, kung pwede ba na ba siyang operahan. Tapos, pag mga emergency naman na cases, like trauma o kaya yung vehicular accident na mga ganyan, direct sa operating room yan, kami rin yung unang-unang yung makikita na doktor doon. Yun, ang mga anesthesiologist na. Pero general physician anesthesiologist po si Dr. Luya. Doc, sabi dito ni Luella ng Cavite, pagka po ba kulang, ayun, sinasabi daw po ni Dr. Donald kanina, sa bakuna, yun, yung mga anak po o mga bata, yung sinasabi po ninyo dapat kompleto. Ano po magiging epekto nito sa kalusugan, Doc Donald? Una-una, malaki yung epekto sa kalusugan kasi kung halimbawa may kulang ka isang vaccine like for influenza, yung flu vaccine, kailangan magbigay tayo, lalong-lalo na sa weather natin sa Pilipinas na tag-araw, tag-init, tag-ulan, so pabalit-balit yung weather, maraming mga virus, lalong-lalo na sa ganitong panahon, na kailangan mabigyan ng bakuna. Kung walang bakuna, madaling magkakasakit yung mga anak, madaling magkaka-absorb ng mga sakit, inborn air, airborne, o kaya mga direct contact ng mga pagkakasakit, like yung mga yung sipon, di ba? Pinakasimple na lang yung sipon. Kung hindi, pag kulang tayo sa bakuna, madali tayo magkaroon ng mga ganyang respiratory infection. Correct. So, napaka-importante. Dok, sa mga estudyante natin ngayon, mga mag-aaral sa elementary at sa na rin high school, anong kahalagahan, anong meron, Dok, na mahalagang mga bakuna na dapat meron daw pong tagla yung ating mga, ano po ngayon, mga mag-aaral, mga estudyante, lalo po. Sabi mo nga, yung mga influenza, usong-usong ngayon, lalo sa malamig na panahon. Una-una, merong 5 klase na, yung most common lang na vaccine na kailangan meron yung mga kabataan ngayon. Una yung BCG, na para sa tuberculosis, Hepa B, like hepatitis, yung mga hepatitis, kasi lalo active yung mga bata ngayon sa kakakain ba ng mga street food. Oo, diba? Yung parang, Doc Donald, yung parang yung can I make tusok to the fish ball, yung mga gano'n. Diba, Doc? Share lang doon sa mga pero alam mo naman kung alin yung medyo yun ang tinatangkilik kasi masarap eh. Oo. Pangatlo yung mga polio. Yes! Oo, polio. Yan yung binibigay. Tapos ngayon yung merong diphtheria, like yung mga tetanus, kailangan merong binibigay din doon. At saka yung umuuso ngayon na diphtheria DPT na isa, yung sa throat at saka sa tonsil na affected. Yun yung mga kailangan meron tayo nun. Ang ano rin, di ba, Doc, ito chicken pox naman sinasabi ko, hindi mpox. Chicken pox, Doc, di ba may bakuna na rin para dito? May bakuna na rin yan. Kumbaga, pag hindi ka nabigyan yan, kung kailan ka tumatanda, saka ka nagkakaroon ng bulutong tubig, di ba? Usually, pag tinignan mo yan yung history ng pasyente, makikita mo yan na pag sinerge mo, may nakaligtaan silang bakuna ng bata pa. Una ngayon, chickenpox, kaya pag tanda, saka pa lang sila nagkakaroon. Or kung halimbawa naman, yung iba magtatanong, meron po akong bakuna ng chickenpox kung bata ako. Meron pa namang ibang klaseng sakit na nagkakaroon, kahit meron ka ng bakuna sa chickenpox, merong ibang pang sakit na tumutubo pag matanda na. Yun pala yun, Doc. Like yung mga shingles na yun, yung sa skin na tumutubo. Ay, narinig ko yung shingles. Iba to, Doc, sa chickenpox. Mas to, kumbaga yung chickenpox, hiwa-hiwalay sa katawan, upper and lower extremities. Itong shingles, may isang part lang, usually sa flank,
mostly sa flank, sa mid-extremities niya na nandun lang nakakonsentrate yung lesion niya. Oo. So sobrang hapdi, parang bulutong tubig din. Oo. Na Pero sobrang isang hapdi, pero part nandun lang, parang lang. mapa lang siya doon. Part ng katawan na nandun lang yung buluto ay yung lesion. Shingles. Oo. Ito, Doc, may bakuna din tayo para dito. Meron, yun nga yung Sa chicken. bakuna sa chicken pox na kasi pag nagkaroon ka naman ng activated na ganyan, hindi na ganun kalala. Yun lang. Oo. Yun ang prevention ng bakuna. Kaya kailangan magkaroon ng bakuna para magkaroon ng immunity yung katawan natin, magkaroon ng antibodies para panlaban doon sa mga sakit na darating. Tama ba ako sa aking pagkakaunawa, Doc Donald, na pagka nagka-chicken pox ka na, or hindi ka na, pwede ka pa rin palang magkaroon ng shingles, no? O pwede pang magkaroon? Oo. Yun yung reactivation ng chicken pox. Pero hindi na chicken pox yung tinatawag doon. Hindi ka na nagkaroon dahil naprotektahan na ng bakuna yun. Ang ibang sakit na nagkakaroon, yung shingles naman. Oo. Pero ano naman to, Doc? Kumbaga naiiwasan po at madali naman din pong magamot. Oo naman, may mga antiviral medication na ngayon at saka ilang weeks lang na papagaling na yun. Yun. Doc, kung bata daw po, nabakunahan na, hanggang pagtanda ba, Doc, na nanatili pa din daw ba yung epekto ng bakuna? Merong bakuna na tinatawag like BCG. Once lang na binibigay yun. Pag kaanak mo for lifetime na yun. Meron naman bakuna na kailangan mong yearly. Kumbaga parang nire-renew mo every year kailangan mo mabigyan ng bakuna kasi may mga ibang variant na kada taon or kada panahon na lumilipas mayroong mga variant na iba-iba. So katulad ng flu, di ba yung flu kailangan mong after how many years, after lalo-lalo na kung matanda ka na, mahina na yung immune system natin, within 60 or 65-year-old pataas, yearly kailangan may bakuna na para sa flu. Ayun, flu vaccine pala. Doc, ito daw sabi ni Nanay Krishna ng Malabon. Ang kapalit ba, Doc, daw o pwedeng ipalit doon sa bakuna ng COVID-19 ay yung sa influenza na yung flu, Doc Donald? Kumbaga parang initial, hindi. Kasi iba yung sinasabi ko na variant na specific virus. Iba yung virus para doon sa influenza, iba yung virus para doon sa COVID. Pero pag meron ka namang influenza flu vaccine, hindi na ganun kalala yung mararamdaman mong simptomas kung magkaroon ka ng COVID-19. Kasi nga meron ka ng initial na flu vaccine. Pero ito, Doc, pero kailangan mo pa rin yun. Kailangan mo pa rin na magkaroon ng COVID-19 vaccine kasi iba nga yung virus na tumatama doon. Pero Doc, tayo ngayong COVID-19 natin na yan na bakuna, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin pero medyo kumbaga parang ano na lang siya eh. Sa ngayon parang sipon na lang siya dahil nabakunahan na tayo, kumbaga kaya na ng katawan natin na labanan yung virus, yung specific virus na yun. Kumbaga parang immunity. Meron na tayong antibodies na nabuo para doon. Unless doon sa mga hindi nagpabakuna, magkakaroon sila pero mas malala ng kumpara doon sa may mga nagpabakuna. Siyempre, hindi pa naman din natin maiwasan na yung iba, di ba? Ayaw pa rin magpabakuna kasi siyempre right naman nila yun. Hindi naman natin pinipilit yung mga gusto nila na, alam mo yun, ayaw ibigay sa katawan nila. Correct. Naku, ito pa. Doc, I don't know if you would like to answer this. Sabi ni Rodeline, sabi niya, pwede ba magbigay ng tips si Doc Donald yung mga takot sa anesthesia sa karayom? Di ba may ganun doon? Usually, yan naman yung totoo naman kasi siyempre pag ako din, takot ako doon. Pumipikit talaga ako. Ay, kumbaga, pag swinero ka, imagine mo siniswero ka, kinukunan ka ng dugo. Yung binibigay namin anesthesia sa likod, usually spinal anesthesia tinatawag. Ganun din naman ang pain na mararamdaman mo eh. Ang difference lang, hindi mo nakikita yung needle namin. Mga isang dangkal kahaba yung needle namin. Hindi namin sinasabi na ganun sa pasyente. Sinasabi namin na may pinapasok sa loob kasi pag nakita na nila yon, takot na kasi haba ba naman ng ballpen papasok sa likod mo, di ba? Parang hihiwatayin ako pag ganun,
Oo, kaya nakatalikod pag magbibigay kami, final namin nilalagay yun sa spine. Kinakapalang namin yun eh, hindi naman namin nakikita yun. Mayroon kaming location, usually lumbar 4, lumbar 5 sa pagitan nun. Kakapain lang namin doon namin itutusok yung needle, final needle kung tawagin, and then doon ibibigay yung anesthesia. Yun, oo. Pero huwag kayo natatakot na ng anesthesia, nagkakaroon ng amnesia, makakalimutin. Actually, yung gamot talaga na binibigay, mayroong tinatawag na amnestic effect. Pero bumabalik naman yun. Hindi yung sasabihin na nabigyan ako ng anesthesia noon, kaya ako limot-limot na. Hindi totoo yun. Yun. Ikaw halimbawa, Doc, meron ka bang mga pasyente na nire-request ka sa ibang ospital bilang isang magaling na anesthesiologist? Pwede yun, di ba, Doc? Pwede yun, basta within sa area na pinagtatrabahuan mo, kung meron ka, sabihin mo lang pag na hospital ka, meron po akong kakilalang anesthesiologist, pwede po ba si ganito, ganyan. And then tatawagan naman ng surgeon yun, papakontak sa hospital, kung affiliated ka sa isang hospital na yun, choice naman ng patient yun eh. So, by request, pwede rin naman. Oo, alam ko yun, basta within the area. Anyway, Doc, naku, di na kita masyadong aabalahin muli. Ano po ang inyong paanyaya? Ayan, at syempre, ako'y lagi nakafollow sa iyo sa magaganda mong mga posts, Doc Donald. Ayan, and mensahe po ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood, at ganoon din po, kung meron kayong nais iparating na paanyaya po, o saan ba kayo pwedeng ma-reach out, Dr. Donald? Go ahead po, Doc. Unang-una, happy 70th anniversary na, di ba? Ay, opo. Sa inyo, thank you. mga karadyo man, happy anniversary, at naalala nyo ako kahit ilang taon na. Nagbalik tayo dito sa Doc on Air. Yeah. So, dahil na-expect ko na rin na sana minsan kahit ganyang yearly man lang, nagkakausap tayo sa Doc on Air para at least nagkakaroon ako ng bahagi or informasyon para sa mga tagapakinig nyo, Ma'am Jenny. Opo. And then, anytime naman, pwede nyo akong tawagan at open naman ako para sa inyo kasi kayo yung unang dati ng pandemic na tumawag sa akin, magkonsulta at magbigay ng informasyon sa mga tagapakinig. At saka sa mga, ngayon, iwasan lang natin dahil tag-ulan na naman yung mga sakit na dapat iwasan. Lalo na leptospirosis, yung mga virus na tumatama ngayon. In fact, wala tayo sa bakuna, hindi naman kami hindi naman magbibigay ang mga doktor or magsasuggest na kailangan ka may bakunang ganito kung hindi naman kailangan ng ating katawan. At saka inaprubahan naman na yun eh. So, kung ano ang binibigay ng Department of Health natin para sa kalusugan ng mga sambayan ng Pilipino, sundin lang natin ito. Yes. At tiyak na may iwasan natin kung ano man sakit ang pwedeng tumama sa atin. Thank you, Doc. And give our regards to your beautiful wife kay Doktora. Thank you, Doc. Hi, nakikinig nga sa Doktora Lady Lynn Tamayo, Reluya. Dahil lang siya sa Caloocan de Paro Hospital. Yes, hi, Doktora, the beautiful. Thank you po. Dr. This is the first and last. Basta pag may mga tanong po kami about sa Doc on Air at libre lang po kayo ay kami makipag-ugnayan, Doc. Anytime, Ma'am Jenny. Yes, thank you po. At nakasubaybay sa iyo. Salamat, Doc, ha, sa inyo po. Maraming salamat. Good morning po. Thank you po.